Naka-adapt na si Mahoraga at dito na magbabago ang ihip ng hangin sa gitna ng laban ng duwelo sa gitna ng Divine General at ni Dabura. Dito na magsisimulang kabahan, matakot at pangilabutan nitong si Dabura habang binubugbog siya nitong si Mahoraga at nababalot na ng dugo ang kanyang buong katawan. However, by the end of this chapter guys, magkakaroon ng napakalaking pasabog dahil magseseryoso na si Dabura. Gagamitin niya ng itinatago niya pang isa pang curse technique. The same goes naman para sa nangyayaring duelo sa gitna naman ni Maru at nitong si Tsurugi na sinapian ni Rika. Makikita natin dito kung gaano kalayong difference nilang dalawa at kung gaano talaga kalakas itong si Rika to the point na hindi maintindihan ni Maru kung anong nangyayari. Paano naging posible na may ganitong klaseng being sa loob ng Earth? Isang napaka-OP na entity na hindi tinatabla ng kanyang curse technique. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating chapter spoiler ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 18. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay The One Who Can Do It. Sa pinakaunang parte ng chapter, makikita natin dito guys na may konting explanation kung paano biglang sumulpot ulit itong si Rika Orimoto, ang Queen of Curses sa JJK Modulo. Ayon dito guys, ang ring na ibinigay ni Yuta sa kanyang apo na itong si Tsurugi ay nagko-contain ng will ni Rika Orimoto. Rason kung bakit, kahit ngayon na wala na itong si Yuta, nagawa pa ring mag-appear at mag-manifest nitong si Rika. At hindi lang yon, nagawa pa nga niyang iposes ang katawan ni Tsurugi. Hindi lang yun guys, nag-pour daw ng napakaraming amount ng cursed energy si Yuta sa ring na to para kahit wala na siya, makakapag-manifest at makaka-appear pa rin itong si Rika. Pero after ngang bigyan ng isang napakalakas na suntok nitong si Rika at ni Tsurugi si Maru, nag-retaliate naman ito agad. Ginamit na naman itong ability niya para paikutin, para i-disorient at alisin ang sense of balance ni Tsurugi at nitong si Rika. However, hindi yun naging effective guys. Kahit na napakaraming mga debris, nagtatalon dito itong si Rika nang parabang nagre-ricochet ang kanilang movement. Rason kung bakit kahit na hindi niya alam kung nasaan na talagang pinupuntahan ng gravity, naabot pa rin niya itong si Maru. Agad siyang dumampot ng isa sa mga debris at ihinampas niya ito sa mukha ni Maru. Habang nagpapatuloy ang laban na ito ay excited at talagang nag-e-enjoy itong si Rika. Dahil kung iisipin nyo guys, this is the first time na gumamit talaga siya ng isang vessel. Dahil nang ginagamit pa siya dati ni Yuta, lumalaban siya bilang isang Shikigami. Rason kung bakit talagang nag-e-enjoy siya sa laban na ito. Gustong gusto niya pang bugbugin si Maru. Habang si Maru naman, namumroblema na. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Wala siyang kahit na ano clue or hint sa kung bakit ganito nakalakas ngayon si Tsurugi. Pero may na-realize na dito guys itong si Maru. Napansin niya na may nag-o-overflow na amount ng cursed energy mula sa ring na itinuturo at kinikwento dati ni Tsurugi. Naalala niya kung ano ito? Itong iniwan na object ng kanilang lolo sa kanila. Kaya naman dito ay napaisip agad itong si Maru. Oo, posibleng ito yon, pero sobrang dami daw ng amount ng cursed energy na ito. Hindi daw kayang ipunin ng isang taong ganon karaming amount ng cursed energy. For sure, decades daw. Dekada ang ginugol ng taong yon para maipon ng ganito kadaming amount ng cursed energy. Na kung tutusin guys, alam naman natin na sobrang dami ng cursed energy reserves ni Yuta. Kaya hindi yun imposibleng feat para sa kanya. Sinubukan din dito nitong si Maru na gamitin ang kanyang overpowered na ability na ang nakakapag-disorienta naman ng kalaban. Not in the way na inaro-rotate niya ang Earth, but in the way na para bang ginagamit niya ang kanyang third eye tulad ng ginawa niya sa pinakaunang kalaban nila sa modulo. Pero hindi ito naging effective. Hindi yung tumalab dito kay Rika at bagkus, hinawakan ni Rika ang kanyang kwelyo at inuntugan siya nito ng ubod ng lakas. Dito na na-realize nitong si Maru na wala talagang kahit na anong alam na plano, walang strategy itong si Tsurugi at ang kung anumang elementong ito na tumutulong sa kanya. Ang kanilang pakay lamang ay ang gamitin ng kanilang overpowered na raw strength para bugbugin siya ng bugbugin hanggang sa hindi niya na magawa pang tumayo at makipaglaban. Now surprisingly enough, alam pala nitong si Rika kung sino ang kalaban nila. Alam niya na si Maru ang kalaban nila na for sure, siguro dahil na-i-share nitong si Tsurugi ang konting memories niya dito kay Rika habang nagme-merge sila. Sinabi ni Rika dito kay Maru na humihingi daw siya ng tawad
I apologize daw pero gagawin daw nila ang lahat para matalo nila itong si Maru. Dahil alam na rin for sure ni Rika kung alam niyang tungkol kay Maru na lumalaban si Tsurugi ngayon para mailigtas si Yuka. Pero in-acknowledge naman yon ni Maru habang sinasabi na okay lang daw, the same goes for them. Gagawin din nila ang lahat para manalo. Habang makikita natin na may tumutubo na napakaraming mga puno, parang ginagamit na dito ni Maru ang nature para labanan nitong si Rika. Then magkakaroon tayo ng switching of scenes guys at makakarating na tayo kay Mahoraga at kay Dabura. Pinakaunang panel guys ng dalawang ito, nag-aura farm na agad itong si Mahoraga. Nasa tuktok siya ng isang building habang sinestare down niya itong si Dabura. Nararamdaman na dito ni Dabura na may kakaiba as if may mali na sa mga nangyayari. Agad na naman niyang in-spam ng kanyang curse technique itong si Mahoraga. Pinagtatadtad niya ito ng mga light attacks. However, ito na nga, nangyari nang hindi niya inaasahan guys. At ang bagay na pinaka-inaantay natin, hindi na tumatalab ngayon ang light attacks nitong si Dabura kay Mahoraga. Nabasag ang kanyang light curse technique at agad siyang nilusob ng Divine General. Napakabilis din naman talaga ng movement speed nitong si Dabura. Bago makapag-land ng atake itong si Mahoraga, nakapag-launch na naman ng counter-attack si Dabura. But this time, tinarget niya ng ulo ni Mahoraga at nag-release talaga siya ng overpowered, napaka-massive na amount ng output ng kanyang curse technique. Pero hindi ito tumalab. Kinilabutan siya na tingnan niya ang mukha ni Mahoraga at wala itong kahit na konting galos. And by this point, dito na umatake si Mahoraga. Nakapag-land siya ng isang clean hit sa mukha nitong si Dabura. Unti-unti na ding na-realize at na-discern dito nitong si Dabura kung ano talagang nangyayari. Na all throughout this time, ang rason daw pala kung bakit sinasalo ni Mahoraga ang mga atake niya is that nag-a-adapt ito ng unti-unti. At sa pagkakataon daw na umikot na ang golden wheel sa ulo nito, yun daw ang mark. Ang parabang sign na complete 100% naka-adapt na ang halimaw na ito sa kanyang curse technique. Dahilan kung bakit kahit anong gawin niyang atake ngayon, hindi na ito tatalab. Nagbago ng ihip ng hangin dito guys. Pinagtatatadtad na ng atake ni Mahoraga itong si Dabura. Habang si Dabura hindi na makapalag. Hindi niya na alam kung anong gagawin at balot na siya ng dugo ngayon. Nagkaroon dito ng konting flashback guys sa gitna nitong si Dabura at nitong si Dura. Na actually hindi naman ganun ka-significant and I think parang binibigyan lamang natin dito ng konting flashback itong si Dabura kung anong klase siya ng tao noon. Or rather ng kung anong klase ng Simurian alien and magpo-focus tayo ngayon sa laban. Habang iniisip nitong si Dabura ang nakaraan nila dati ni Dura, binugbog na pala talaga siya ng napakalala dito ni Mahoraga. Makikita natin na hindi na makabangon, hindi na makatayo si Dabura at nababalot na talaga siya ng dugo. Natatakot na siya dito. Sa loob-loob nitong si Dabura, hindi daw niya alam ang gagawin. Mamamatay na daw ba siya dito? Dito daw ba siya matatalo sa isang laban? Na at this point, basag ng willpower guys nitong si Dabura. Kitang-kita nyo sa mga mata niya, wala na siyang will na pumalagpa kay Mahoraga. Hanggang sa dumating sa punto na para bang nakita niya kung anong dahilan kung bakit nakikipaglaban siya. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na Simurians. At pumasok sa isip niya na regardless of whatever it is, kailangan niyang manalo dahil hindi lang naman para sa kanyang laban na ito. Para ito sa lahat ng mga Simurians at sa lahat ng kanyang mga kaibigan na kasama niya ngayon. Rason kung bakit. Sa pagkakataong ito, para bang may gagawin itong si Dabura na hindi pa natin nakikita sa previous chapters. Aatakihin na naman sana nitong si Mahoraga si Dabura. Pero ngayon, pinigilan siya nito ng gamit lamang kanyang isang kamay. Dito'y hawak-hawak at hindi talaga binibitawan ang grip ng kanang kamay nitong si Dabura ang kamao ni Mahoraga. Dito din ay naramdaman ni Mahoraga na may mali as if parang may nararamdaman siyang kakaibang threat na nanggagaling dito kay Dabura. Agad itong nag-step back at lumayo mula dito kay Dabura para masigurado na hindi siya nito maso-surprise attack. At dito natin makikita na nagbago na ang facial expression ni Dabura. Pumasok na siya ng kakaibang stance. Isang stance na para bang seryoso na siya ngayon, hindi katulad ng previous stance niya na napaka-relax niya lang. As if dito na siya magseseryoso. At dito din guys na confirm na may dalawang curse techniques talaga itong si Dabura. However, kahit na meron siyang ability na light, hindi siya makagalaw at light speed dahil hindi yun kayang i-withstand ng kanyang katawan. Baka mawasak ito kapag ginawa niya yun. But since wala na siyang choice, gagamitin niya ng ability niya para gumalaw at sub-light speed. Hindi man nasabi dito guys na literal na light speed, sub-light speed.
isa pa rin itong feat na hindi pa na-explore ng humanity. Ayon dito kay Dabura, i-raise niya ang kanyang body limit, tataasan niya ang kanyang strength, ang kanyang speed to the point na talagang mau-overcome niya itong si Mahoraga. At dito guys nagtatapos ang chapter 18. Also guys, may editor's note dito. Ang moment na ito ay kapareho daw ng moment na reach nitong si Gojo ang upper hand dito kay Sukuna after ng dalawang black flashes. Ang moment na tumaas ang kanyang voltage. But still, I recommend you guys na panoodin nyo pa rin ang ating full chapter review which will be released by these weekends para sa mas detalyado at confirmed na mga details para sa chapter na ito. Siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the full chapter review.